So, susunod mga kaibigan, yan, Nartates, Bats for Improved PNPA Facilities Programs. Manila, Philippines, Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. on Monday renewed a push to improve the Philippine National Police Academy, PNPA facilities and programs. During the gathering, we discussed the continuing need to strengthen the academy, particularly in improving its facilities and programs. PNP Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Bernard Banak, said at Camp Krames flag raising ceremony, quoting Nartates. Wow! Okay, maganda yan guys, no? So ano ba ito? Yan. So guys, etong si PNP Chief Nartates, mga kaibigan, ay ipu-push mga kaibigan 'no, na mapa-improve etong Philippine National Police Academy 'no, facilities at saka yung mga programa. Bakit mga kaibigan 'no, bakit maganda ito 'no na, mai-push ito 'no to improve the Philippine National Police Academy's facilities and programs. Kasi mga kaibigan 'no, alam naman natin na yung ating mga kapulisan, mga kaibigan, kailangan ng talagang mag-level up, 'no? Mag-level up po, hindi lamang po pagdating sa facilities, yung kanila pong mga gamit, 'no? Importante po 'yan, mga kaibigan, para makasabay po sila sa modern world at saka sa mga pangangailangan natin ngayon. Kasi hindi na po tayo katulad dati 'no, na basta-basta lang yung mga kriminal 'no? Ngayon, wait, medyo kumating aking lalamunan guys 'no. So, ngayon kasi mga kaibigan, pati mga kriminal high-tech na, eh. Pati krimen high-tech na. So, eto mga kaibigan, itong naisip ni, PNP Chief Nartates ay maganda po ito 'no, kasi alam naman po natin na yung facilities po 'no, ng ating, Philippine National Police Academy ay medyo medyo may mga, dapat na talaga na ayusin, dapat na i-improve at dapat na i-update. At kasama na rin diyan mga kaibigan 'no, yung mga programa. Kasi guys, sabi ko nga sa inyo, iba na po ngayon. Pati po yung mga kriminal ngayon ay talagang nag-i-improve na, 'no? Kung dati, okey lang yung meron kang, 38 caliber, meron kang 45 caliber, o hahabulin mo lang yung mga kriminal or ano, madali lang i-trace. Pero ngayon mga kaibigan, iba na. Marami ng mga, kailangan ngayon 'no, lalong-lalo na sa pag-iimbestiga 'no. So, marami na po 'no, na nag-improve na po mga kaibigan at talagang high-tech at pa-high-tech na po ng pa-high-tech. So, kailangan po natin para maka-cope up po tayo 'no, sa increasing demand mga kaibigan 'no, yung talagang makapag-solve ng maraming mga cases 'no, yung ating PNP. Kailangan po na dito pa lang sa training nila, sa kanilang pag-aaral 'no, sa Philippine National Police ay magiging maganda, mas maayos at talagang mas comprehensive mga kaibigan yung kanilang pag-aaral. Na matutunan po nila yung mga bagong teknik ngayon, yung mga bagong, dapat nilang malaman para sa pagso-solve ng mga krimen, para sa mga investigation at sa marami pang bagay 'no. Kaya eto, napakaganda po ito 'no mga kaibigan 'no, nasuportahan po talaga 'no ni PNP Chief etong, pagpapa-improve ng mga facilities at programa ng Philippine National Police. Alam naman po natin mga kaibigan na
ang mga pamayanan dito sa Pilipinas 'no, sa buong Pilipinas, aba malaking tulong po sa atin 'no, ang National Police. Lalong-lalo na po sa pagme-maintain ng peace and order at saka, kapag meron po tayong mga, problema na dinudulog at yung mga paghuhuli sa mga krimen, mga kriminalidad, mga kriminal 'no, mga kaibigan, kailangan-kailangan po ito. Kasi mga guys, eto, marami po may mga sindikato po 'no, may mga sindikato lalong-lalo na doon 'no, nung panahon ni Rodrigo Duterte, grabe high-tech 'no, yung mga pogo 'no. So, mga sindikato po 'yan, meron po silang mga, strategies na talaga namang, grabe 'no, napaglalalangan nila yung mga pulis 'no, mga guys 'no. Kasi napapasok nila yung ano, katulad na lang ng isang lugar 'no, napapasok nila 'yan, yung mga, pogo na 'to, napapasok nila na etong mga pulis ay hindi man lang alam na, "Uy, may mga pogo na pala diyan. Uy, meron na palang mga ginagawa na mga activities diyan na mga illegal na mga activities," pero hindi pa rin alam ng mga pulis, 'di ba? Kaya mga kaibigan 'no, dito pa lang sa Philippine National Police, diyaan pa lang sa kanilang academy, sa kanilang paaralan kung saan sila ay dapat na matuto 'no, mga guys ng mas high-tech, updated na mga pamamaraan at magkaroon sila ng mga pasilidad na talagang makakatulong sa kanila at mas magiging conducive yung kanilang pag-aaral ng maayos mga kaibigan upang matugunan nila ang pangangailangan ng society. 'Di ba mga guys 'no? Kaya eto, kudos po kay, PNP Chief Martates dahil ito po ay kanyang isinusulong 'no, itong pagpapa-improve ng PNPA facilities at maging ng programa ng ating, National Police 'no. Kasi dito naman talaga yan guys, sa pag-aaral yan muna. Kung hindi sila nagkaroon ng maayos na na pag-aaral 'no, sa kanilang paaralan, sa kanilang, Philippine National Police, Academy, pag-graduate niyan mga guys, anong i-o-offer niyan, 'di ba? Anong ma-o-offer ng mga pulis na 'to kung gumraduate sila pagkatapos wala naman sila masyadong natutunan, 'di ba? Kaya eto, maganda po 'yan, yang isinusulong na 'yan ni PNP Chief Nartates. Kudos po 'no sa ating, PNP Chief Nartates, 'yan. So ngayon naman mga kaibigan, punta naman tayo sa ating pinakahuling topic, 'yan guys 'no. So eto, Philippines slams China's erroneous misleading jurisdictional claims in entire South China Sea. Ay naku naman eto, meron silang 9-9, 10, tsaka 11-9. Gawin niyo na kayang 15. I-inyo na lang kaya lahat siya. Sabay gano'n, nainis, 'no? So eto po guys 'no, the Department of Foreign Affairs, DFA, strongly rejected on Monday China's erroneous and misleading statement over the weekend asserting its indisputable sovereignty in the entire South China Sea and its adjacent waters. The Philippines called it historically baseless, unsupported by international law. Alam niyo guys, pagdating dito sa China, no? Yung mga kasama nating mga bansa sa Southeast Asia, sabi nga nung isang naalala ko lang to no, isang international ano siya parang parang nag-aaral siya patungkol no sa problema dito sa South China Sea, sa West Philippine Sea. At nakikita niya mga kaibigan, sabi niya ang pangulo daw natin ay matatawag na may tawag siya,
nakalimutan ko yung exact term 'no, pero meaning to say mga kaibigan, nag-iisa lang ang pangulo natin. Parang parang, ah, na-left behind siya, parang parang nag-iisa lang siya na ipinaglalaban 'no, itong karapatan natin 'no, itong karapatan natin at ng iba-ibang mga bansa sa Southeast Asia patungkol po sa South China Sea. Na walang iba na gustong bumangga 'no, sa China. Parang parang gano'n 'yun guys 'no. Kasi kung makikita mo nga guys 'no, sa mga speeches ng pangulo natin sa UN na kung saan directly ay in-address niya ang problema sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Nandun pa ha, nandun yung mga officer ng China. Wala po siyang takot na ina-address niya yung ating, problema at yung ating karapatan. Kanya pong talagang isinasabi yan sa United Nations mismo. Kaharap yung mga Chinese official, kaharap yung mga opisyales sa iba-ibang mga bansa, presidente sa iba-ibang bansa. Wala po siyang takot na inihayag po ito. Pero mga kaibigan, mukhang alone po siya. Mukhang hindi po siya masyadong binabackupan ng ating mga kapitbahay na bansa. Sinong buma-backup sa pangulo natin? Western, 'di ba? Yung mga yung mga bansa na medyo malalayo. Pero yung mga malalapit sa atin na mga bansa, katulad na lang ng mga Thailand, ng mga Vietnam, ng mga Malaysia, medyo tahimik sila. Dahil ba sa malaki ang pakinabang nila sa kanilang ekonomiya sa China? Na parang yung pangulo natin, parang siya lang yung talagang nag-stand up para ipaglaban itong soberanya at itong freedom of navigation sa West Philippine Sea. So kung titingnan natin mga kaibigan, bakit po importanteng-importante 'to? Bakit ni-slump po talaga ng Pilipinas itong ginagawa ng China na pagki-claim nila ng halos 90% ng South China Sea? Bakit po ito mahalaga? Kasi mga kaibigan, kailangan pong i-maintain dito yung freedom of navigation na tinatawag. Kasi guys, alam naman natin na 60%, 60 to 70% ng mga trading ay dumadaan po dito sa South China Sea. At sabi nga mga kaibigan dun sa na-research ko, kung sino yung nagkokontrol sa South China Sea, ay siya rin ang magkokontrol or makakapagkontrol sa military power at saka sa ekonomiya. Bakit? Kasi nga guys, alam naman natin 'no, kapag yan kinontrol ng China at hindi niya pinadaan diyan 'no, yung 60 to 70% ng mga iba-ibang mga barko, iba-ibang mga, bansa na dumadaan diyan 'no, yung kanilang mga ship para makipag-trade sa iba-ibang mga bansa. Kapag yan ay hinarangan ng China o kinontrol ng China at hindi diyan pinadaan at nawala ang freedom of navigation, guys, ibig sabihin, sila talaga yung magkokontrol ng ekonomiya. So, bakit kailangang i-maintain yung freedom of navigation? Kasi guys, yan talaga yung daanan. Yan yung pinaka, ah, daanan na masasabi natin na na short 'no, at saka safe na daanan. Kasi kung yan ay babakuran or binakuran, or sabihin na natin na mawawala ang freedom of navigation dahil ang China kapag may pupunta diyan na maglalayag ay paalisin nila. Ibig sabihin guys, yung mga barko na nagti-trade diyan, na dumadaan diyan para makipag-trade sa iba-ibang bansa, iikot pa sila, mapapalayo. Pagkatapos mga kaibigan, madadaanan pa nila yung isang strait 'no, strait 'no, Rait, na kung saan merong mga nag-aabang na mga
bandits, na mga anong tawag dun, pirata, 'no? So, itong South China Sea na 'yan, na kung saan nandiyan yung West Philippine Sea, 'yan po ang pinaka-safe na daan at pinaka-shortest way para po sa trading ng iba-ibang mga ship, ng iba-ibang mga, bansa. Kaya yung ekonomiya po, mga kaibigan, ay kayang ikontrol ng China kapag nakuha po nila 'yan. Kaya nga po, mga kaibigan, ang pangulo natin, BBM, ay talagang ipinaglalaban po ito kasi alam po ng pangulo natin ang magiging consequence kapag pinabayaan po natin ang China na mawala po ang freedom of navigation diyaan sa South China Sea. Kasi nga kini-claim na nila, halos 90% ng karagatan. Nasabi ko nga, guys, wala namang nagmamay-ari ng karagatan. Ang Diyos ang gumawa niyan at siyan ay para sa lahat ng tao. Pero kini-claim ito ng China na hindi naniniwala sa Diyos. Very ironic, 'di ba? Kung sino pa yung hindi naniniwala sa Diyos, sila pa talaga ang kumi-claim sa creation ni God, 'di ba? Tayo, Christian country tayo, Philippines. Kung tutuusin, oh, dapat dapat nga, mas lamang tayo diyan, kasi Christian country tayo, Naniniwala tayo sa Diyos, na yung gumawa ng karagatan ay yung Diyos natin. Pero yung China na hindi naniniwala sa Diyos, sila pa talaga ang may ganang angkinin ang halos buong South China Sea na gawa ng Diyos. Oh, 'di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo, guys, 'no? Kaya eto, nagpapasalamat talaga tayo sa ating pangulo dahil hindi niya hinahayaan na itong, China ay talagang angkinin 'yan, yang South China Sea, buong South China Sea na 'yan. Kaya mga kaibigan, 'no, ipinaglaban 'yan ng ating pangulo at sa panahon din ng pangulo natin ay nilagdaan niya yung maritime law na ikinagagalit at talaga namang, ah, ikina inis at gigil na gigil ang China dahil sa batas na 'yan, mga kaibigan, 'no, na pinirmahan ng ating pangulo. Dahil hangga't ang presidente ay si PBBM, hinding-hindi po tayo mawawalan even a square inch of our territory dahil ipinaglalaban po yan at patuloy na ipaglalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. 'Di ba? Ang galing, mga kaibigan, no? Kaya to, guys, no, ang payo ko sa lahat, sa 2028 national election, 2028 presidential election, huwag boboto kay Sara Duterte. Kung sakaling makalusot siya sa impeachment dahil pinapabasura na naman niya, guys. Kung sakali ngayon na paboran siya, 'no, halimbawa, pumunta yan sa Korte Suprema at kung ano ng mga ginawa niyan at halimbawa napaboran siya kasi, mga kaibigan, marami pong mga hukom na talaga namang appointed pa ng tatay niya. So, hindi natin alam kung what will happen next, mga kaibigan, 'no. Pero kung sakaling paboran ulit siya, kung paboran ulit siya ng Korte Suprema at makatakbo siya, mga kaibigan, 'no, sa 2028, isa lang po ang masasabi ko, wag na wag ninyong iboboto. Wag na wag nating iboboto si Sara Duterte. Dahil natitiyak ko, mga kaibigan, 'pag si Sara Duterte ang nanalo as President of the Philippines, ay wala na. Wala na ang West Philippine Sea, wala na ang Pag-asa Island, wala na ang Kalayaan Group of Islands, wala na. At ang mga isda natin, puro na lang angkat, angkat, angkat ng isda. Wala nang trabaho ang ating mga fishermen sa karagatan dahil wala na pong dagat na mapupuntahan dahil babakuran na 'yan ng China or paaalisin ang ating mga mangingisda, 'di ba? Or the worst, gagawin na ulit ang napakalawak na artificial island at
ilalagay nila diyan ang kanilang military bases. Katulad ng ginawa nila noong 2013, 2014, 2015, 2016 na nagtayo sila ng napakalawak na military bases. So mga kaibigan, wag po nating hayaan na mangyari ito, no? Ipaglaban po natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea at ang freedom of navigation para po yan sa ekonomiya ng buong mundo, no? Ipaglaban po natin hanggang sa kahuli-hulihang patak ng ating dugo. Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga gate. Dupites, dupites. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga gate. Dupites, dupites. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga